Same, pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Uy, ano sasabihin? Yun, diba? Nagkakalimutan tayo porket Biyernes. Oo nga. Ay, huling araw para sa linggong ito na nakakaloka to Dias level. Medyo kilos-kilos naman tayo. Parang kilos, Mare. Ganon, kilos-kilos. Kilos-kilos. Yung natataranta ka, ganon. Yung tawa ko pang battery low na din. Pero hindi, di ba? Dahil for sure yung iba sa inyo ay nag-iisip na ng kung ano naman ang mga gagawin. O ay paalala lang natin sa lahat. Tapos na po ang holiday sa buwan ng Mayo. Hunyo na po ang susunod. Tsaka tigil-tigilan yung kaka-absent. Wala na kayong ipapalamon sa pamilya nyo. Gusto ko yung wala na kayong ipalalamon. Diba? Wala ka nang ipapambayad sa mga utang mo. Correct. Sa kaka-absent mo na nakakaloka. Kala mo naman mura ang lifestyle. Oo, diba? Ano nakakaloka. Anyways, ako pumuli sa Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito na ang Baklitas! Woo! Woo! At syempre sa lahat pa din po ng mga nakikinig sa atin ngayon sa mga pale-palengke, karinderya, mapabusman yan o sa mga sulok ng Metro Manila. Hello sa'yo, good morning. At sa lahat naman nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ay, nako. Yes. Uy, happy birthday kay Ate Merly Mayo. Happy birthday sa'yo. Maraming salamat sa iyong ipinadala. Happy birthday sa iyong paalog. Perfect. Ba? Siyempre sa Team Beshi, hello po sa inyong lahat. Si Mami Grace. Correct. Hello po sa inyong lahat dyan. Si Doña Grace ba yan? Oo, si Mami Grace. Hi. Si Lourdes Paat at si Rosario Laksamana. Ang taray. Lopez. Si Ate Rosie. Naku, eto na. May chika akong hatid porket Biyernes. Akala nyo makakaligtas. Gusto yan ni Aling Merly Mayo. Correct, di ba? Naku, Ate Merly, pakinggan mo ito. Bakalain mo ba naman? Si Joshua Garcia daw ngayon. Ay para daw medyo nahiwaga ng mga tao. Bakit? Kasi nga daw, bakit parang all of a sudden, biglang nagbebenta daw ng kanyang mga naipundar. Oy, diba? bakit? Nasimulan daw ibenta yung kanyang naipundar na motor na worth 1 million pesos ang halaga. Ngayon, naibenta na. Tapos, ang isunod daw na ibinibenta, yung kanyang sports car na nagkakahalagang 6 million pesos. Oh my God, sana wag niyang ibenta yung isa pa. Diba? Yung townhouse na correct. Ay, hindi naman. Pero eto nga, Mare. Meron din akong chika yan kung bakit nga nagbebenta ngayon. Hindi dahil sa pagka-flop ng Darna, ha? Ano? Yun. Flop talaga. Sa pagbulusok. Yung pagbulusok, pagdaustos ng Darna. Kasi right after nun, di ba, parang hindi na siya nakita, wala nang proyekto. Pero di ba, eto nga. Ano man? Kaya naman pala daw, ibinibenta ni Joshua Garcia ang kanyang mga naipundara. Ay, ito yung mga bagay na sa tingin niya ay hindi na niya kailangan. Hindi, Mare. Alam mo kung bakit? Magbabalik pala eskwela si Joshua Garcia. Nakakatuwa naman. Yun nakakatuwa. Ang sabi naman niya, hindi dahil naman, kumbaga parang ating nakalap na chika, hindi dahil sa wala na siyang pera, wala ng project, may sapat siyang ipon. Kung tutuusin, napatayo na niya ng bahay ang kanyang pamilya, hindi ba? Secured na. Correct. Yung mga bagay katulad na lang yung motor, kaya binibenta daw pala niya. Kasi hindi na niya to nagagamit, tapos yung maintenance nito, nakakadagdag sa gastos. Correct. Diba? So, kanya ni-let go na. Nagiging wais lamang. Correct. Practical, kumbaga. Yung sasakyan naman daw na worth 6 million pesos ang halaga, na-enjoy naman na niya. Sa tingin niya sa aspeto na to, eto na yung mga tipong hindi na niya kailangan pang magpasiklab kahit kanino. Kasi parang, diba, nung pumutok ang pandemya, ang dami din niyang realizations na may mga tao talaga na may maraming binibili sa buhay, na tipong feeling nila ay importante, feeling nila na tipong, ay hindi, kailangan. Pero ang totoosin, hindi. Kasi parang ginagamit lang as a status symbol. Alam mo, Mare, isang magandang impluwensya sa kanya itong mga circle of friend niya. Correct. Si Daniel. Oo. Diba alam mo si Daniel? Masinop yun sa pera. Sanjo. Diba? Diba napapabalik
Lolita pa nga si Sanjo Uy, dati may na farm na kuripot. siyang sarili, si Sanjo, diba? Marunong humawak ng pera. Correct, diba? Siguro, alam mo, maganda talaga. Tama ka dun eh. Nasa sa mga clout ng friends mo yan. Kung magiging magandang influencer siya sa'yo o hindi. Correct. Diba? And sa tingin ko, yung mga taong sinasamahan niya ngayon ay magandang influensya dahil alam mo yon, tinuturuan siya paano maging masinop. At saka for sure, Mare, meron na yan business, si Joshua. Imposible namang wala. Hindi man ibig sabihin nagbenta ng mga naipundar, naghihirap na. Yung iba lang talaga yun. Kasi syempre yung iba may bisyo. Siya wala naman. Tapos wala din naman siyang, alam mo yun, declared girlfriend. Oo. So, may mga kakilala habang tumutuloy yung laway ko. Ano ba yung laway mo? Habang tumutuloy yung laway ko. Alam mo, Mare, ito nakakaloka. May mga artistang ganyan na hindi nagtagal sa showbiz. Tapos malalaman mo, pati stand fan, binibenta na. Kasi nga, diba? Nagbisyo. Hindi man sa nagbisyo. Sumabay sa lifestyle na hindi pa naman nila kaya. Yes. Diba? Hindi mo naman kailangan ng mga kung ano man ng mga bagay sa buhay mo para lang, alam mo yun, mahalin ka, tangkilikin ka ng tao para masabing social ka. At saka kung babalikan natin yung buhay ni Joshua Garcia dati, Mare, talagang inilaan niya yung kanyang oras, yung kanyang pera, correct, yung kanyang mga ari-arian para nang sa ganun ay mapabuti yung kalagayan ng kanyang pamilya. Tsaka si Joshua Garcia lang ang bukod tanging artista na lalaki sa henerasyon niya na hindi showy sa mga gamit, sa mga gadgets. Di ba itinigil nga niya yung pag-vlog? Correct, di ba? Ang kwarto niya, napakasimple. Simple lang. Wala siyang magarang kung ano man. Kasi yung iba, di ba, nakabalandra sa likod ng background yung mga mamahaling mga gamit. Siya wala. Kaya nga naman sa tingin ko, di ba, na sa tingin ko, kung may gugustuhin ka man na mga lalaking makakasama mo sa buhay, siguro isang Joshua Garcia na at his age, at very young age, na alam na niya kung paano maging responsable pagdating sa pera. Kaya dami nagkakandara pang bakla dyan at diba? mga babaihan. Mga babaihan, diba? Na gusto nila maraming ipon. Yummy. Diba? Alam mo, may picture nga ako niya ni Joshua? Oo. Oy, saan mo na naman nakuha? Nakita ko kung saan. Sana hindi sa Twitter. Ay, parang doon ko nga nakuha. Mamaya ipapakita talaga ko sa'yo. Ba? O, Mare, may mga upcoming show itong si Oy, Joshua. meron! Ano ito, diba? Mare? Parang kasama niya si Jody Santa Maria, just forgot the title. Talaga? Oo, meron silang nilaplap niya si Jody. Meron silang teleserye doon at kasama din niya. Meron pang isang babae din eh. Nakalimutan ko. Ang yummy, no? Talaga ba? Baby. Correct. Diba yung mga ganyang aspeto? Diba? Sarap. Yung mga ganyang aspeto lang sa tingin ko, ano ba, nadidistract ako sa picture ni Joshua? Nakakaloka ka naman. Pero yun, supportahan naman natin yung kanyang proyekto with Jody Santa Maria dahil ipalalabas ito sa dalawang network, ang TV5. Napaka-controversial nito. Correct, diba? Nung nilaplap niya si Jody. Oy, diba? Na nakakaloka. Iba lumaplap ang Joshua Garcia. Naalala mo yung nilaplap din niya si Janela. Oo, tama. Natigilan na. We don't talk about laplapan. Ay, hindi kasi ganun yung mga kissing scene. Oo. Pinaganda mo pa, ganun din naman yun. Kasi pag sinabi mong nilaplap ka, binalasubas kang hinalikan. Ganun ba? Oo. Kissing scene, medyo may art. Diba? Ganun din naman yun. Kasi pag sinabi nilaplap ka, masyado kang hayok na hayok nun. Diba? Pinupog. Pinupog ng halik. Diba? Gusto ko yung pinupog. Tunog Serex. Anyways, diba? Good luck to Joshua Garcia. Tatanda na natin. Correct. Serex pa yung wala nang Serex. Wala na ba? Diba? Anyways, yan po muna natatapos ang ating unang chika for a Friday edition. Sa aming pagbabalik, nako, mukhang may kinalaman na naman kay Coco Martin. Kaya nga. Kung ano man yan, sama-sama pa rin natin ang pakatutukan. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako po ang inyong Tita Cora. At kami pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Ang gawag mong sabihing radyo. Sabihin mo!